continue my story now, guys. Tapos, guys, alam niyo, ako dito. Nalaman na yung asawa buntis ko. Napupunta ako sa clinic, no? Ayos lang pagkinuha namin, guys. Napunta kami sa... Nagsabi yung asawa ko, hindi daw niya anak yung dinadala ko sa tiyan. Yung buntis ako yun. Yung anak ko, yung triplet. Yung una yun, hindi pa kami alam kung buntis ako triplet yung guys. Tapos guys, sinabi yung kabit niya, hindi daw ko, yung pabuntis ko, hindi daw yun sa asawa ko. Asawa daw yun sa ibang lalaki. Sinabi niyang ganyan guys. Malaking gulo namin talaga nangyari. Sabi yung asawa ko, ipaglaknak ko yung bata ko sa tiyan guys. Okay, napunta ako, paglaknak guys. Hindi natuloy. Sinabi yung doktor, nag-schedule kami doon, wala siyang gamot ipaglaknak. Sabi niya, sa next time na naman. Okay, sa next time naman guys. Ilang buwan naman, pupunta naman kami ulit. Yung doktor naman, hindi rin natutuloy ipalaknak. Na, 2 beses na guys, pupunta doon, hindi natutuloy ipalaknak yung bata. Sabi ko, okay, next time naman. Babalik na naman kami. Sa isang araw, hindi na naman natuloy, na-aksidente yung doktor. Ganyan guys. Nang sabi yung asawa ko, pupunta naman tayo sa ibang clinic, doon sa KK. Sinabi ako sa sarili ko, no, nandoon pa ako sa clinic. Sabi ko, hindi na lang ako paglaknak. Hindi natutuloy ipag-catheter yung bata ako sa tiyan. Sabi ko, bahala na lang yung bata sa tiyan ko. Kung hindi man yung sayo, ipa-DNA tayo yung bata. Baka maglabas na yon. Hindi yung sayo, mag-divorce na lang tayo. Yun akong sinabi sa asawa ko, guys. Na yung na hindi natuloy. Tapos guys, nabuhin na kami sa bahay namin. Balang araw naman, yung kabit ng asawa ko, naghintay naman doon sa bus stop. Galing ako sa paralan, kinuha ako yung anak ko, yung panganay. Yung kabit niya, naghintay yun sa bus stop. Anong ginawa ko guys? Kinuha ako ng rice cooker guys. Kinuha ko ito. Yung kahoy. Pinalo ako sa ulo ng babae yung guys. O yun. Yun talaga ang nangyari ako sa buhay. Hanggang nakulong ako, sabi doon ng hukom, maabot daw ng 8 years. Doon ng 8 years. Pero, hindi rin naabot ng 8 years. Wala akong lawyer, wala akong ano guys. Nanalo ko rin guys. Kasi, sinabi ako sa kanila, ano nangyari sa buhay ko. Dahil sa kanya, sa kabit niya, na kukulong ako guys. Yung talaga yung totoo. Naabot lang ako ng 3 months sa kulungan. 3 months sa kulungan guys. Yung ang nangyari. Nalabas ko. Nag-check up ko. Yung tiyan ko. Twins lang pa siya guys. Twin. Pagkatapos napunta ako sa specialist. Nasabi nila triplet pala yung anak ko guys. Yun. Naabot pa talaga ng 6 years yung anak ko. Guys. Naabot ng 6 years. Sabi naman yung mga huhula, patingin ako, kung ganyan lang yung asawa ko, hindi iiwanan yung kabit niya, makukuha yung isang anak. Yun na, namatay yung isang anak kong babae, yung bunsil. Yun ngayon, naiiwan yung twins na lang guys. 12 years old na ngayon silang dalawa.
Tapos guys, 2021, nang pandemic tayo, yung nangyari, natamaan na ng COVID guys. Natamaan yung COVID, yung asawa ko. Pero yung napakasakit guys, dahil sa kanya nakulong ko. Yung babae, pinatira niya. Dito lang sa tabing bahay ko lang guys. Magtatrabaho kami sa isang office lang. Ganyan guys. Tinatanggap ko na lang ano nangyari dahil may anak sila na guys. Ayoko na mag-aaway kaming dalawa. Guys, kasama kami makakain sa restaurant, may dinner, kasama ko na yung kabit. Tinatanggap ko na lang guys. Kasi wala na mangyari hanggang nakulong na ako, hanggang marami nang nangyari sa buhay ko, namatay na yung anak ko, lahat na nangyari sa akin. Yun na, hanggang yung sabi ko kanina, 2021, natamaan siya ng COVID. Akala ko guys, mabait na siya. Anong nangyari? Ito nakita kayo yung tindahan, yung puno talaga itong tindahan. Ito yung mini market ko. Itong tindahan dito sa kabila. Kita ko sa inyo guys. Ito binigay ko to sa kanyang share. Yung sa kabit ng asawa ko. Oh, nagbigay ko sa kanya ito guys. Punong-puno ito guys. Ngayon nawala na lahat. Na-bankrupt na lahat dahil sa kanya iniwan niya. Nagnakaw pa siya ng pera doon sa sa hardware. Ninakaw pa siya dito guys. Ayun talagang totoo. Ito rin ang kepe ko guys. Ngayon, ginagawa ko itong tindahan, sarili ko guys. Napakasakit guys. Abutin ako sa kanya. Ninakaw pa siya mga pera. Sinabi yung before yung mamatay yung asawa ko, sinabi magbabantay kaming dalawa yung tindahan at saka yung business namin. Itong lahat. Ano nagawa? Kinuha siya ng ibang pera. Ngayon, nandito ako na sakripisyo. Iba na naman ang sakripisyo ko. Kapatid na naman yung asawa ko. Yun, nanahabol naman yung kayamanan guys. Yun, doon sa kabila, nakita ninyo, yung bahay ako noon. Ngayon, nandoon nakitira yung ipa ko. Akala ko, mabuti sila. Talagang, pangit talaga maugali guys. Alam mo? Yung income ko doon sa hardware, dinadala nila sa bahay. Kasi yung anak ko, wala pang citizen. Gusto naman ako mag-away, gusto naman ako papatay ng tao. Hindi na lang ako nagawa. Nagdasal na ako sa Diyos. Yung ang gawin ko, gawa ko muna ang citizen sa mga anak ko. Yun na guys, yung income ko sa hardware, yung pamangkin ng asawa ko guys, dinadala sa bahay nila. Nagbibili na silang kotse. Ang kotse ko rin, palagi sila ginagamit. Binigay lang sa akin yung sira. Yun ako naiinis talaga na guys. Pero hindi ako titigil hanggang makukuha ko ulit ang kayamanan ng asawa ko. Sa awa ng Diyos, okay na lahat ang mga IC ng mga anak ko guys. Ginagawa ako ng trabaho sa labas, nagawa ako ng mga project, pinagastuhan ko lahat para makukuha ko ulit ng hustisya ang mga kayamanan sa mga anak kong yung dapat. Ito, tindahan sa akin lang ito, pawis, ginagawa ko guys. Yun talaga guys, susundan ninyo anong kong ginagawa. Yung na lang, nasa lawyer na ang mga kayamanan ng anak ko. Next year pa maglabas yung IC nila guys. Yun na ko, ang Diyos hindi natutulog sa ating, tutulungan rin niya sa akin guys. Yung lang guys, sundan ninyo ang mga story ko guys. Itong totoong story sa Malaysia nangyari sa aking buhay.
Okay.